Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Dinosaur. Halina't simulan na natin. Sa isang maliit na breeding area, isang inang iguanodon ang nagbabantay sa kanyang pugad nang pumasok sa gubat ang isang batang Parasaurolophus. Hinahabol nito ang isang paru-paro at bigla itong nakaharap sa isang Carnotaurus, isa sa pinakamalalaking mandaragit noong panahong Cretaceous. Sinubukan ng munting dinosaur na humanap ng daanang matatakasan, ngunit nauwi ito sa pagdadala ng Carnotaurus diretso sa breeding area. Dahil dito, napilitan ng maraming babaeng dinosaur na iwan ang kanilang mga itlog at tumakbo para sa kanilang buhay. Sa gitna ng kaguluhan, halos lahat ng itlog ng inang iguanodon ay nayurakan ng mandaragit, ngunit may isang itlog na nakaligtas at nakuha ng isang oviraptor. Dinala nito ang itlog sa kabilang panig ng gubat upang kainin, ngunit nang sisimula na sana nito ang pagkain, hinarap ito ng isa pang kauri nito at nag-agawan sila sa pagkain. Sa gitna ng laban, nahulog ang itlog sa ilog at agad itong nalunok ng isang sinaunang isda. Dahil hindi nito nagustuhan ang lasa, inilure nito ang bagay, at isang pteranodon ang nakapulot sa itlog at dinala ang magiging sanggol palayo pa sa kanyang ina. Matapos ang mahabang paglalakbay, dumating ang lumilipad na reptilya sa isang hiwalay na isla, ngunit inatake ito ng ilang mga ibon kaya nahulog ang itlog sa gitna ng tirahan ng mga lemur. Pagkatapos ng pagbagsak, natagpuan ng isang pamilya ng primate ang itlog at maingat itong nilapitan. Nang makalapit si Pleo at mapagtantong ito ay isang sanggol, inakala ng kanyang ama na si Yar na ito ay isang carnivore at nagbabalak tungkol sa mga panganib na maaaring idulot ng isang dinosaur, ipinagbabawal sa kanyang mga anak na lumapit dito. Sa kabila ng mga kwento ng matanda, hindi kumbinsido si Pleo na mapanganib ang hayop at nagpasya siyang ibigay ito kay Yar upang itapon. Ngunit nang makita niya kung gaano kakyut ang sanggol na iguanodon, wala siyang lakas ng loob na saktan ito. Ibinalik niya ito kay Pleo, na nagpasyang ampunan ang sanggol at pinangalanan itong Alidar, nangangakong palalakihin ito upang mamuhay ng payapa kasama ang iba sa isla. Makalipas ang ilang taon, si Alidar ay isa ng batang adulto, ngunit patuloy pa rin siyang nakikipaglaro ng mga larong panghuhuli sa mga batang lemur. Pagkatapos ng laro, lumapit si Pleo at hiniling kay Alidar na puntahan at tawagin si Zinni para sa courtship, isang okasyon kung saan sinusubukan ng mga lalaki na akitin ng mga babae para sa pag-aanak. Matapos ibigay ang mga tagubilin, nagtungo si Alidar sa dalampasigan at nadatnan si Zinni na nagsasanay ng pinakakakaibang mga kanta. Pagkatapos ng nakakatawang palabas, sinabi ni Alidar kay Zinni na hinihintay na siya ng lahat upang simulan ang talumpating laging ibinibigay ni Yar bago ang seremonya. Pagdating ni Zinni, nagtipon-tipon ang lahat at nagsimulang magbigay ng payo ang nakatatanda kung paano maaakit ng mga lalaki ang kanilang mga kapareha, habang pinapayuhan naman ni Pleo ang mga babae na pumili ng mabubuting partner. Nang handa na ang lahat, umakyat ang mga lalaki sa likod ni Alidar at nagsimula siyang magparada sa harap ng mga babae, tinutulungan ang kanyang mga kaibigang primate na humanga sa kanila sa pamamagitan ng mga somersault at iba't ibang akrobatikong galaw. Matapos ang unang palabas, umakyat ang mga lalaki sa mga puno at umindayog sa mga baging hanggang mapili sila ng isang babae at tuluyang maging magkapareha. Ngunit matapos ang seremonya, lahat ay may kasama na maliban kay Zinni. Nang mapansin ni Alidar na mag-isa si Zinni, nilapitan niya ito upang aliwin, ngunit sinabi ng lemur na sanay na siya at nagkunwaring wala siyang pakialam. Mula sa malayo, nakita ni Pleo ang sitwasyon ni Zinni at sinabing mas mahirap pa ang kalagayan ni Alidar dahil wala ng iba pang kauri niya sa isla. Habang nag-uusap sila, nagsimula ang isang meteor shower na lumikha ng napakagandang tanawin na umagaw sa atensyon ng lahat. Habang nakatingala ang lahat sa langit at iniisip na ligtas sila, napansin ni Yar na nagtatakbuhan ang mga ibon at naamoy ang panganib sa hangin. Sa sandaling iyon, isang napakalaking asteroid ang bumagsak malapit sa isla at lumikha ng hugisingaw na ulap. Makalipas ang ilang segundo, dumating ang shockwave at halos tanggayan sila. Habang tumatakas ang lahat mula sa mga bumabagsak na meteor, nagsimulang sumigaw si Pleo para sa kanyang anak na si Suri nang makita niya itong nasa tuktok ng puno. Umakyat ang ina upang iligtas siya at tumalon sa likod ni Alidar, na nagbuhat sa kanila habang sinusubukang tumakas mula sa isla. Desperado, isinakay ng iguanodon ang buong pamilya sa kanyang likod at tumakbo ng buong bilis, ngunit patuloy ang pagbagsak ng mga meteor kaya napilitan siyang sumisid sa dagat. Nang muli siyang lumutang, nakita ni Alidar ang kanyang ampon na ina at ang iba pa na tinatangay ng agos, ngunit nagawa niyang lumangoy ng sapat upang mailigtas sila at makarating sa lupa bago pa mahuli ang lahat. Ligtas na, natano nila ang nasusunog na isla sa malayo.
Dahil sila na lamang ang mga nakaligtas, sinabi ni Alidar na kailangan nilang magpatuloy hanggang makahanap ng bagong tahanan. Sumakay ang mga lemur sa kanyang likod at dinala niya sila sa pagtawid sa disyerto. Sa kalagitnaan ng paglalakbay, nakarinig sila ng kakaibang mga tunog at sinundan ito. Doon, unang nakatagpo ni Alidar ang iba pang mga dinosaur, ngunit hindi pala kaibigan ang mga velociraptor at sinubukan siyang i-corner, kaya napilitan siyang tumakbo para sa buhay ng kanyang pamilya. May ilang mandaragit na nakaabot at umatake, ngunit bigla silang tumigil at umalis. Lumitaw mula sa hamog ang isang buong kawan ng mga iguanodon, at ang kanilang pinuno ay nabangga si Alidar at sinigawan siyang tumabi. Labis ang paghanga ni Alidar kaya halos hindi siya makagalaw. Habang nakatigil siya, nabangga niya ang isang iguanodon na nagngangalang Nira, at sa halip na umiwas, nanatili siyang nakatayo at nasagasaan ng isang Styracosaurus na nagpatambas sa kanya. Pagbangon niya, muntik na siyang madaganan ng isang babaeng Brachiosaurus, at sa wakas ay narating niya ang hulihan ng kawan kung saan sinabi ng matandang Stegosaurus na si Emma na magmadali siya kung ayaw niyang maiwan. Sinabi ni Yar kay Alidar na huwag niyang isiping sumama sa kawan, ngunit nang muling palibutan sila ng mga velociraptor, nagpa siya ang dinosaur na tumakbo at humabol sa iba. Pagdating niya sa grupo, nagpa siya ang pinunong si Crone at ang kanang kamay niyang si Bruton na huminto para magpahinga. Habang naghahanap ng matutulugan si Alidar, narinig niya ang usapan ng dalawang nakatatandang dinosaur tungkol sa isang nest area at nagtanong siya tungkol dito. Nang makita ng mga babae ang mga lemur, inakala nilang mga parasite ang mga ito, ngunit matapos ipaliwanag ni Nayar at Cleo ang nangyari sa isla, napagtanto ng matandang babae na si Emma na nagustuhan ng kanilang alagang hayop si Alidar at nagpasya siyang sumama sa kanila, lalo't si Balin ay huli na rin sa kanyang uri. Sa pagkakaisang ito ng mga reptilya at primate, ikinwento ni Emma kay Cleo ang tungkol sa nest area, na inilarawan niya bilang isang paraisong hindi naapektuhan ng mga meteor. Gayunman, mahirap ang paglalakbay dahil bukod sa mahaba ang daan, naniniwala si Crow na palagi siyang tama at tinatreto ang lahat ng may paghamak, walang pakialam kung may maiwan. Hindi niya alam na pinag-uusapan siya, dumaan si Crow kasama si Bruton. Sa halip na manahimik, nagpa siya si Alidar na lapitan sila at hilinging bumagal upang makasabay ang lahat. Tinanggihan ito ni Crone at sinabing katangahan ng hayaang ang mahihina ang magtakda ng bilis, at binalaan si Alidar na huwag samobra. Sinabi ni Emma sa mga bagong dating na yumuko at sumunod kung nais nilang manatiling ligtas sa kawan, ngunit idinagdag din niyang maswerte sila dahil velociraptor lamang ang humahabol sa kanila. Pagkatapos ng isang gabing pahinga, nakita ni Zinni na gin-isang ni Bruton ang kawan at gin-isang niya si Alidar upang hindi sila maiwan. Nang mapansin ng lemur ang asal ng ikalawang pinuno, tinawag niya itong ignorante. Akala ni Bruton si Alidar ang nagsabi nito kaya tinakot niya silang dalawa at sinabing magpatuloy sila sa paglalakad kung ayaw nilang kainin ng mga velociraptor. Hindi natinag si Zinni at nagbiro pa tungkol sa pagkagusto niya sa kapatid ni Crow na si Nira. Bago magpatuloy, iniutos ni Crow na huminto ang lahat at ipinaliwanag na dahil may mga bagong kasapi, kailangang malinaw na hindi niya kukonsentihin ang anumang kalokohan at ang sinumang maiwan ay pababayaan bilang piin sa mga mandaragit. Nagpatuloy ang kawan patungo sa lugar na may tubig, ngunit dahil sa matinding init, tuluyang napagod sina Emma at Balin. Nadaanan nila ang bangkay ng isang dinosaur, at pinaalalahanan sila ni Alidar na hinahabol sila ng mga velociraptor at magiging susunod na biktima kung hihinto sila. Kaya kahit hirap na, nagpatuloy ang matatandang dinosaur. Ilang oras ang lumipas, dalawang dambuhalang carnivores ang nakatagpo sa bangkay na kinakain ng mga velociraptor at sinundan ang bakas ng kawan. Pagkatapos ng halos 2 araw na paglalakbay, narating ng grupo ang malaking lawa na dati nilang iniinuman, ngunit natuyo na ito at mga bangkay na lamang ng mga hayop dagat ang naiwan sa buhangin. Inakalang may nabuong tubig sa ibang lugar dahil sa ulan, tinanong ni Bruton kung ano ang dapat gawin, at iniutos ni Crow na mag-ikot siya kasama ang isang scout upang maghanap ng maiinom na tubig. Ngunit sa halip na bigyan sila ng oras upang magpahinga, iniutos ng pinuno na magpatuloy ang kawan patungo sa nest area. Nag-aalala, lumapit si Neres sa kanyang nakatatandang kapatid at sinabi na kung magpapatuloy sila sa ganitong bilis, mahigit kalahati ng grupo ang mawawala bago pa nila marating ang kanilang destinasyon. Ngunit sinabi ni Crow na wala siyang pakialam kung mawala ang mahihina at nagpatuloy lamang sa paglalakad. Lubos na pagod, bumagsak si Emma sa lupa na wala ng lakas, sinasabi na noon ay palaging may tubig sa lugar na iyon.
Habang sinusubukan siyang tulungan, napansin ni Alidar na naging basa ang lupa sa tinapakan ni Balin at nagpasya siyang maghukay ng butas kasama si Zinni. Nang makarating sila sa sapat na lalim, hiniling ng Iguanodon sa Brachiosaurus na tapakan ang hukay ng buong lakas, at biglang bumulwak ang napakaraming tubig mula sa ilalim ng lupa. Sa wakas ay may maiinom na sila. Pinainom ni Alidar si Emma at tinawag ang iba pang dinosaur na papalayo na upang uminom din, ngunit nauna si Crone at sinubukang inumin ang lahat ng tubig, hinaharangan ang mahihina na makalapit. Galit na galit sina Alidar at Neera sa kanyang asal. Samantala, sina Bruton at ang scout ay naghahanap ng lawa nang marinig nila ang nakakatakot na ungol ng isang Carnotaurus. Agad sinabi ng ikalawang pinuno na kailangan nilang bumalik, ngunit sinalakay sila ng mga mandaragit at nilamon ang scout sa isang kagat lamang. Sa lawa, tinulungan ni Suri at Alidar ang dalawang sanggol na Iguanodon na makainom. Dumating si Neera at nakita ang eksena, sinasabing maganda ang ipinapakitang asal ni Alidar at marami sa kanila ang nawalan na mga magulang. Sinamantala ni Alidar ang pagkakataon upang ipakilala ang sarili, at nag-usap sila tungkol sa mga nangyayari sa paglalakbay, dahilan upang magsimulang questionin ni Neera ang mga prinsipyo ng kaligtasan ng kanyang kapatid. Masaya sila para kay Alidar ngunit hindi nila maiwasang mag-alala kay Zinni, ang huling naiwan sa pamilya. Habang pinagmamasdan ni Crone ang kanyang kapatid kasama ang kanyang karibal, dumating si Bruton sa kampo na sugatan at sinabi na sila ay inatake ng mga Carnotaurus. Sa halip na mag-alala, sinisi ni Crone si Bruton sa pagdadala ng mga mandaragit sa kawan. Alam niyang malapit na silang abutan, ginaisen ni Crone ang iba at iniutos na umalis agad sila. Ngunit sinabi ni Alidar na hindi nila maaaring iwan ang sinuman at sinigawan ng grupo na maghintay. Dahil dito, tuluyang nawala ng pasensya si Crone at hinarap siya, nagbabantang papatayin siya kung makikialam pa siya muli. Nagmadaling bumalik si Alidar kina Emma at Balin na hindi na makasabay, kaya napilitan silang maglakbay ng mag-isa habang nagpapatuloy ang kawan nang wala sila. Sa gabi, dumating ang mga Carnotaurus sa kampo at uminom sa tubig na nahukay ni Balin. Nakaramdam si Emma ng isang ungol at umatras, akala'y mandaragit iyon, ngunit pinakalma sila ni Alidar at natuklasang si Bruton pala iyon, na iniwan ni Crone. Nagpasya si Alidar na tulungan siya, ngunit sinabi ni Bruton na hindi niya kailangan ng awa. Gayunpaman, sinabi ni Alidar na bukas ang kanilang grupo kung magbago ang kanyang isip. Nang magsimula ang ulan, lumabas si Alidar mula sa yungib at muling inanyayahan si Bruton na sumama. Tinulungan niya itong tumayo at dinala sa loob. Nang makita ni Pleo ang mga sugat ni Bruton, inalok niya ito ng halamang gamot na ginagamit nila sa kanilang dating isla. Tumanggi si Bruton at sinabing tinanggap na niya ang kanyang kapalaran, ngunit sinabi ni Pleo na ito ay isang pagpili, hindi tadhana. Dahil dito, tinanggap ni Bruton ang gamot at nagsimulang gumaling. Sa kalagitnaan ng gabi, inabutan sila ng mga Carnotaurus. Ginaisen ni Alidar at Bruton ang iba upang magtago, ngunit gumawa ng ingay ang munting alaga at nakuha ang atensyon ng mga mandaragit. Nadagdagan pa ito nang matisod si Balin sa isang bato na gamulong palabas ng yungib at ibinunyag ang kanilang kinaroroonan. Isinilip ng mga Carnotaurus ang kanilang ulo at nakita si Alidar, kaya hinabol nila siya. Sinubukan niyang tumakbo pabalik sa loob ng yungib, ngunit masyadong mabagal si Emma at naharang ang daanan, dahilan upang mahuli siya. Nagpasya si Bruton na tumulong at humarap sa mga mandaragit. Nagawa niyang hampasin ang isa ng napakalakas at tumilapon ito sa pader, na naging sanhi ng pagguho ng yungib. Habang bumabagsak ang mga bato, sinubukan ni Bruton na tumakbo palayo, ngunit wala nang magawa si Alidar. Naduraj si Bruton ng mga bato, at pati ang isang Carnotaurus ay namatay, bagaman ang isa pa ay nakaligtas at umalis habang umuungal. Matapos makatakas, nagpatuloy ang grupo hanggang sa makarating sa isang dead end. Naramdaman ni Zinni ang ihip ng hangin at nakakita ng maliit na siwang sa pagitan ng mga bato. Sinubukan ni Alidar na basagin ang pader, ngunit gumuho ang mga bato at nagsara ang siwang. Nawalan ng pag-asa si Alidar at sinabing hindi na sila makakaligtas, ngunit nagalit si Balin at sinabing hindi siya dumaan sa lahat ng iyon upang mamatay sa loob ng yungib. Ibinagsak niya ang kanyang napakalaking katawan sa mga bato at, sa tulong ni Alidar, nabuksan ang isang daanan. Sa kabutihang palad, ang yungib na ito ay direktang shortcut patungo sa nest area. Habang nagagalak ang lahat sa ganda ng lugar, napansin ni Alidar na hindi pa dumarating ang natitirang kawan. Nakita ni Emma na barado ang dating pasukan. Agad bumalik si Alidar upang balaan ang iba. Sa kabilang panig ng pader, sinubukan ni Crone na umatake,
at iminungkahi ni Nira na humanap ng ibang daan, ngunit hindi siya pinakinggan ng kanyang kapatid at pinilit na umakyat, itinutulak pa ang dalawang sanggol na mauna. Dumating si Alidar at sinabi na may iba siyang natuklasang daan at paparating na rin ang natitirang Carnotaurus. Tumanggi si Crone na maniwala at ipinilit ang plano. Nagpa siya ang buong kawan na sumama kay Alidar, na ikinagalit ni Crone kaya inatake niya ito. Kinagat niya ang leeg ni Alidar at pinabagsak siya, ngunit naitulak siya palayo ng batang Iguanodon. Tinangka ni Crone na bulagin si Alidar sa pamamagitan ng paghagis ng lupa sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan siya ni Nira at tinulungan si Alidar na makatayo, piniling paniwalaan ito. Habang papunta sila sa shortcut, inabutan sila ng Carnotaurus. Sinisi ni Crone si Alidar, ngunit sinabi ng Iguanodon na kailangan nilang manatiling magkakasama. Hinarap niya ang mandaragit, at nang makita nitong handa ang buong kawan, umatras ito. Ngunit nakita nito si Crone na mag-isa at sinugod siya. Sinubukan ni Crone na lumaban ngunit siya ay nakagat at tuluyang naparalisa. Dumating si Nira at tinamaan ang mandaragit, ngunit siya naman ang naipit. Upang iligtas siya, hinampas ni Alidar ang Carnotaurus at naitulak ito sa gilid ng bangin, kung saan ito nahulog at tuluyang natalo. Pagkatapos ng laban, nilapitan ni Nira ang kanyang kapatid ngunit nalaman nilang hindi na ito nabuhay. Inaliw siya ni Alidar bago sila magpatuloy. Nang marating nila ang nest area, umungal ang buong kawan sa tuwa, ipinagdiriwang ang kanilang bagong tahanan at ang pagtatapos ng kanilang paglalakbay. Dito, nagkaroon na rin ng kapareha si Zinni, nagkaanak ang mga Iguanodon, at higit sa lahat, namuhay silang lahat bilang isang pamilya sa paraisong ito ng mga dinosaur.